ko ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong pagalingin. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng isang haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang pinagaling ni Jesus ang ketongin. Pero magandang mapansin na sa tagpong ito, si Jesus ay nag-cross ng border. He crossed the border between him at yung taong may ketongin. Bakit? Kasi uutos ni Moises na ang mga taong may ketong ay hindi pwedeng lumapit sa mga tao. Sila may dalang bell para malaman ng tao na nariyan sila at sumisigaw sila ng marumi-marumi. Dahil ang tingin ng mga Hudyo sa taong may ketong, marumi. Dahil may sugat siyang hindi gumagaling. At nung lumapit ang ketongin kay Jesus, para sa iba, nakakagulat ito. Bakit siya lumapit kay Jesus? Pangalawa, nung pinagaling ni Jesus yung ketongin, ano ang ginawa niya? Hinawakan niya yung taong may ketong. Kung babalikan ho natin ang lumang tipan, hindi pwedeng lumapit ang mga tao sa taong may ketong dahil sila ay magiging marumi. Sila ang magiging sanhi ng isang taong malinis na maging marumi. Pero makita natin ang habag ni Jesus dito. Pinili niyang iunat yung kamay niya para maabot yung taong tinatawag nilang marumi para siya ay pagalingin. Hinayaan ni Jesus na lumapit yung taong may ketong at ang tingin niya din sa sarili niya ay marumi ako. At siya'y nilinis ni Jesus. Sa buhay din natin, ano yung umahadlang sa atin para lumapit at linisin ni Jesus? Yung karumihan ng kasalanan natin, yung karumihan ng pagiging makasarili at pagyayabang natin. Maari din ba tayong lumapit kay Jesus para kanyang pagalingin at linisin? Ang sagot ho, tulad doon ng Ebanghelyo, siyempre naman. Kahit sa tingin mo sa sarili mo ay marumi ka, kahit minsan sa tingin mo sa sarili mo ay mahina ka, huwag kang mag-alala. Si Jesus handang tanggapin ka.
Kung sa tingin mo, ang dumi-dumi mo na dahil sa iyong kasalanan, huwag ka mag-alala. Nariyan si Jesus sa kumpisal, lilinisin ka niya. Pagagalingin niya ang sugat ng kasalanan mo. Hayaan natin na pagalingin tayo ni Jesus. Hindi lang sa sakit ng katawan, kundi pagalingin din tayo ni Jesus sa ating pagkamakasalanan. Hayaan natin na hubugin ni Jesus ang puso at buhay natin. Ang sugat na nadudulot ng kasalanan ay nagwawalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ay nagdudulot din ng pagwalay natin sa kapwa natin. Baka meron kayo naalalang kaibigan na nagkasala sa inyo. Inutangan ka, tas tinaguan ka na. Di ba minsan pag ganon, lumalayo na yung ugnayan ninyo. Minsan yung dating magkaibigan dahil sa utang, hindi na sila magkaibigan. Nahuyo ka na sa kanya. Dahil siguro sa kasalanan ng panchichismis, yung dati mong kaibigan, huyo ka na rin sa kanya. Hindi mo na siya kilala. Hindi na pangalan ang tawag mo sa kanya. Ang tawag mo na sa kanya ay si Marites yan. Kahit Jolie ang pangalan yan. Nilalayo natin ang ugnayan natin sa ating kapwa dahil sa kasalanan. Lumalayo din ang ugnayan natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Pag yung mister nagloko, wala ka nang uuwian. Yung gamit mo nasa labas ng bahay nyo. Yung ugnayan ng mag-asawa, lumalayo. Huyo ka na rin. Pero ang Diyos, pinapagaling tayo sa ating mga kasalanan. Nililinis tayo sa ating mga kasalanan. Kaya lahat ng Kristiyano, lahat na nananalig kay Jesus, may kakayahang magbago at magbagong buhay. Ano ba yung dumi na gusto mong ipalinis kay Jesus? Ano yung sugat ng kasalanan na nais mong ipahilom sa Kanya? Nais mong ilapit sa Kanya para Kanyang patawarin at pagalingin. At sana tayo mga deboto, huwag tayo mahiyang lumapit kay Jesus Nazareno. Huwag tayong mahiyang lumapit sa kumpisal kung saan pinapagaling ni Jesus ang ating mga kasalanan. Huwag tayo mahiyang lumapit sa Kanya. Naghihintay lang siya sa atin. Kaya magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus, itinawid yung mga border sa naglalayo sa Kanya at sa ketongin. Si Jesus din ang magtatawid sa ugnayan natin sa Diyos at tayong mga makakasalanan. Kaya inalay ni Jesus ang buhay niya para yung border ng kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos, sinira ni Jesus para tayo ay makalapit sa Diyos. At anong ginamit ni Jesus para sirain yon? Ang buhay niya. Ang dugo niyang dumanak para iligtas tayong lahat at akayin at ilapit tayo sa Diyos. Oo, may mga kanya-kanya tayong kahinaan. Oo, may mga kanya-kanya tayong pagkakasala. Pero ang handog lagi sa atin ng Diyos ay ang pag-asa ng pagpapatawad sa ating kasalanan. Ang pag-asa ng paghilom natin bilang mga Kristiyano nang tayo ay buo na makatugon kay Jesus Nazareno, buong makasunod sa Kanya. Kaya magandang paanyaya at imbitasyon po sa atin ito bilang mga Kristiyano at deboto ho ngayon. Lumapit kay Jesus. Sumunod kay Jesus.
kasama natin at kalakbay natin lagi si Jesus. Amen.